Welcome po sa ating channel na kung saan ay nag-upload kami ng mga eksklusibong Filipino videos tungkol sa pambansang mga sayaw, awit, OPM covers, at kulturang Pinoy. Naway magustuhan nyo ang mga tinatalakay namin sa aming channel. Maraming salamat! Si Gregorio del Pilar, kilala rin bilang Goyo, ay isang batang heneral ng Rebolusyong Pilipino na isinilang noong ika-14 ng Nobyembre 1875 sa Bulacan, Bulacan. Isa siyang anak ng mayamang pamilya at nakapag-aral sa Ateneo de Manila, kung saan siya ay nagtapos ng Bachelor in Artes. Maaga siyang namulat sa pakikibaka para sa kalayaan ng Pilipinas. Noong 1876, sumiklab ang revolusyon laban sa Espanya, at si Goyo, sa murang edad na 21, ay agad na sumali sa Katipunan, isang lihim na samahan na naglalayong palayain ang Pilipinas mula sa kolonyal na pananakop ng Espanya. Isa sa mga unang tungkulin ni Del Pilar ay bilang isang tenyente sa ilalim ni General Emilio Aguinaldo. Ipinakita niya ang kanyang husay sa labanan at mabilis na umakyat sa ranggo, nakilala sa kanyang kabayanihan at determinasyon sa mga labanan. Ang kanyang pinakakilalang tagumpay ay ang labanan sa Pasong Tirad noong Disyembre 2, 1879. Sa labanan na ito, si Del Pilar, kasama ang 60 katao, ay hinarap ang napakalaking puwersa ng mga Amerikano. Bagaman sila ay napaligiran at kulang sa armas, nagpakita si Goyo ng matinding tapang. Sa kasamaang palad, si Del Pilar ay nasawi sa labanan sa Pasong Tirad, ngunit ang kanyang sakripisyo ay naging simbolo ng kabayanihan at pag-ibig sa bayan. Ang kanyang kamatayan ay nagbigay ng inspirasyon sa maraming Pilipino upang ipagpatuloy ang pakikibaka para sa kalayaan. Si Goyo ay kilala rin sa kanyang kabaitan at pagiging magiliw sa kanyang mga tauhan. Kilala siya bilang ang batang heneral dahil sa kanyang murang edad at kagalingan sa pamumuno. Sa kabila ng kanyang kabataan, ipinakita niya ang katapangan at katalinuhan sa maraming labanan. Noong 1976, sa ika-100 anibersaryo ng Rebolusyong Pilipino, pinarangalan si Gregorio del Pilar bilang isa sa mga pinakatanyag na bayani ng bansa. Maraming mga paaralan, kalsada, at iba pang mga lugar ang ipinangalan sa kanya bilang pag-alala sa kanyang mga kontribusyon. Ang kanyang buhay ay naging paksa rin ng maraming aklat, dokumentaryo, at pelikula, kabilang na ang pelikulang Goyo, ang Batang Heneral, na inilabas noong 2018. Sa pelikulang ito, ipinakita ang kanyang kabayanihan at mga sakripisyo sa paglaban para sa kalayaan ng bansa. Isa sa mga kilalang talumpati ni Del Pilar ay ang kanyang pahayag bago ang labanan sa Pasong Tirad. Sinabi niya na mas mabuti nang mamatay sa labanan kaysa mabuhay sa pagkaalipin. Ang mga salitang ito ay nagpatibay sa determinasyon ng kanyang mga tauhan na lumaban hanggang sa huling hininga. Ang kanyang kabayanihan ay naging inspirasyon hindi lamang sa panahon ng revolusyon, kundi pati na rin sa mga sumunod na henerasyon ng mga Pilipino. Ang kanyang buhay at kamatayan ay patuloy na nagbibigay ng inspirasyon sa mga Pilipino na ipaglaban ang kanilang kalayaan at karapatan. Hanggang sa ngayon, si Gregorio del Pilar ay nananatiling isa sa mga pinakaminamahal na bayani ng Pilipinas. Ang kanyang kwento ay patuloy na itinuturo sa mga paaralan bilang bahagi ng kasaysayan ng bansa. Ang kanyang buhay ay isang patunay na ang kabataan ay may kakayahan ding maging bayani. Sa bawat paggunita sa kanyang kamatayan, ang mga Pilipino ay patuloy na nagpapakita ng respeto at paghanga sa kanyang kabayanihan. Ang kanyang alaala ay patuloy na nagbibigay ng lakas at inspirasyon sa mga mamamayan upang ipaglaban ang kanilang mga adhikain at karapatan. Ang kanyang mga labi ay inilagak sa Cementerio del Norte sa Maynila, kung saan siya ay binibigyan ng pag-alala ng mga taong bayan taon-taon. Ang kanyang pangalan ay hindi kailanman malilimutan sa puso ng mga Pilipino bilang isang simbolo ng tapang, sakripisyo, at pag-ibig sa bayan.